Okay, magandang araw po at panibagong vlogs, panibagong update na naman ang ating gagawin ngayon kasi meron na namang mga nangyayari na mga unfair na mga ito yung una nating pag-uusapan na marami po ang nag-react dito ng mga taong bayan dito patungkol po sa itong balita na itong ICC ginawa nila itong extension sa deadline dito sa pre-trial ni former President Duterte dahil raw sa disclosure of witness. Kasi hindi pa nabubuo yung mga witness. Kaya humingi sila ng extension sa deadline. Imagine that one. Yung pagpapahuli pero yung pag-transport kay Bongbong Marcos, ni Tatay Digong doon, bawal ma-delay. Gano'n na ba? That's unfair to former President Duterte. Sinakay nyo sa eroplano si Tatay Digong. Ayaw nyong ma-delay, ayaw nyong ma-late, Sabi ni Torre, mag-aalas 8 na, dapat na maisakay sa eroplano si Tatay Digong. Ayaw nyong ma-delay. Pero itong mga witnesses na ito, i-extend nila ang deadline. Kasi hindi pa masyadong buo ang mga witness. Ganyan kayo kagarapal. Diba? Ay nako. Ito talagang unfair talaga ito kay Tatay Digong. Yan ang una nating pag-uusapan mamaya. Eto, pag-usapan rin natin itong nagkomentaryo na itong si Attorney Claire Castro, itong Presidential Communication Office na Palacio nagkomento sa bloodbath remark ni Vice President Sara Duterte. Kung matatandaan natin, yan ang sabi ni VP Sara na gusto niya ng maduguan na impeachment trial. Eto, panoorin natin yan mamaya, yung reaction ni Attorney Claire Castro. Para yatang natakot si Claire Castro. Mamaya ipapakita ko yan. Ito. Mga bagong senador nagsalita na rin kaugnay sa impeachment issue kay VP Sara. Okay? Mamaya malalaman natin ang mga iba-ibang opinion patungkol sa impeachment, mga senador. At ito, nagkomentaryo rin itong si Senator-elect Ping Lacson patungkol po sa impeachment trial ni VP Sara. Parang bumabaliktad na talaga itong si Ping Lacson. Mamaya ito yung bagong interview ni Ping Lacson. Parang babaliktad na ito kay VP Sara mamaya. Ito, Vice President Inday Sara Duterte nais maging House Speaker o Minority Leader ang kanyang kapatid na si Paulo Duterte. Hala, good luck sa inyo, Martin Romualdez. Good luck, good luck. Mamaya magko-comment tayo dyan kasi kung ma-House Speaker itong si Paulo Duterte, wala na. End game na talaga. Ito namang problema, issue ni Attorney Harry Roque doon sa The Hague, no? Si Roque hindi nababahala sa banta ng DOJ na idaan sa Interpol ang paghuhuli kay Attorney Harry Roque. Alam naman natin si Attorney Harry Roque, very bright yan. Alam niya yung mga procedure ng mga rule of law. Okay? Mamaya i-explain yan mamaya ni Attorney Harry Roque. Bakit hindi siya pwedeng dalhin sa Pilipinas? Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Yan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, ang inyong mga cellphone, ma-notify yan kapag meron tayong breaking news, bagong uploads o kung nagla-live mismo ang ating channel. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba? Okay.
unahin muna natin itong balita na ito. Okay? Sa binalita ito ng The Manila Times, sabi dito, the Office of the Prosecutor at the International Criminal Court o itong ICC has requested an extension of key deadlines in the pre-trial proceedings against former President Rodrigo Duterte. Gusto nilang i-extend, no, bago mag-pre-trial. Kasi ang reason po nila, citing serious concern for witness, safety, and procedural fairness. Ang caption naman dito ni Kifai Chu, which is si Crisette, no? Sabi ni Crisette, napaka-unfair naman yan, di ba? Wala silang mahahanap na witness. Di ba? Ako, duda ko rito Gusto nila nag-request na sila ngayon na i-extend muna. Kasi, nagbubuo pa sila ng witness. Bakit nyo pipilitin? Kung wala talagang witness, edi, hayaan nyo yan. Yan ang hirap kasi sa inyo Ha? Nag-aakusa kayo kay Tatay Digong, tapos ngayon, nahihirapan kayo ngayon na maghanap ng witness? Di ba? Mahirap yan Nahihirapan silang bumuo ng mga witness kasi gawa-gawa lang yung mga, siguro nagdududa tayo na itong mga witness na ito, gawa-gawa lang. Di ba? Sa atin naman, sa mga supporters ni Duterte, this is very unfair on the part of former President Duterte. Bakit kamo unfair? Hindi syempre, nagbibilang tayo ng araw. Matanda na po si former President Duterte. Gusto niya nang makalabas dyan. Tapos i-delay pa ninyo? Dahil hindi kayo makabuo ng witness? Di ba? Di unfair. Hanap pa kayo. Siguro, duda ako rito, nag-back out siguro yung mga witness ninyo kasi ayaw nang mag-witness. Ayaw nang mag-witness kasi hindi totoo. Ganun ba? Nagtatanong kami. Di ba? Sabi dito sa binalita ng The Manila Times, ICC asked to delay disclosure of witnesses in Duterte case. Tingnan mo yan. Si Tatay Digong naghihintay sa loob ng kulungan. Gusto na natin mag-pre-trial. Kailan pa yan? Hanggang makabuo kayo ng witness? Magtatanong lang tayo Nag-back out ba ang mga witness? Mahirap bang kumuha ng witness? Kasi walang gustong mag-witness? Kasi alam nila na nasa tama si Tatay Digong. Pero ito yung comment ni VOVPH. Pero yung pag-transport sa kanya ni Bongbong Marcos, bawal ma-delay. Di ba? Pinipilit pa ni Torre na mag-aalas 8 na, isakay na natin ito sa eroplano. Kasi may sila may oras silang pinagbabasehan, di ba? Boo, di ba? Boo. Kapag si Duterte ang aarestuhin, dapat hindi ma-delay. Pero itong mga witness na ito, na itong pagbuo ng witness, okay lang ma-delay. Di ba? Ganyan kayo. Ganyan kayo ka-unfair. Ganyan kayo ka-unfair sa totoo lang. So, ako nagdududa na talaga tayo dito sa ito yan sila Attorney Conte, no? Na mga reason nilang walang katuturan. Nakakahiya kayo. Totoo, nakakahiya. Sobrang nakakahiya po kasi wala na silang ibang mahanap na witness pero pinipilit pa rin nila. Hindi ba nakakahiya yon? Di ba? Tapos
ang ICC pa para pang kumakampi sa kanila. Gustong i-delay kasi walang witness eh. Ha? Nahihirapang kumuha ng witness. Oh, sabi pa ni Darwin Cañete, hirap maghanap, di ba? Hirap maghanap. So, ako pinag-pray natin si Tatay Digong na talagang ma-realize ng mga taga-ICC na ikaw lang yung pag-asa ng bayan. Okay? Na ikaw, itong si Tatay Digong, ay biktima sa political prosecution. Okay? So, dahil dyan, pag-usapan rin natin itong palasyo, itong Malacanang, na nagko-komento patungkol sa statement ni VP Sara. Sabi ni VP Sara, I want a bloodbath na impeachment trial. Gusto ko duguan. Matapang na sinabi ni VP Sara yon. Heto yung ang tawag dyan, heto yung reaksyon ng Malacanang dyan. Si Atty. Claire, tahol ka na. Morning, Yusek. Yusek, may we have your reaction lang dun sa naging statement ni Vice President Sara Duterte that she wants the impeachment trial to pursue because she wants to see bloodbath. Your comment on that? Medyo may pagkabayolente ang tugon ng ating Vice Presidente. Bayolente raw si VP Sara. Sabi niya, siya ang nagsabi. May pagka-bayolente raw yung statement ni VP Sara. Alam mo, kinukuha mo kasi literally. Okay? Literal kasing ganyan lang kababaw ang isip mo, Claire Castro. Kasi yung bloodbath, ibig sabihin ni VP Sara, duguan na impeachment trial, kung baga sa Tagalog pa, duguan. Anong ibig sabihin? Skin to skin. If gusto nyo ng pakita ng ebidensya, gumawa kayo ng akusasyon, harap-harapan, gusto niyang ang sambayan ng Pilipino ay maka-witness ng isang prangkahan sa yan ang ibig sabihin, hindi yung duguan talaga na literal ikaw talaga, Castro, ang ganyan ang utak mo. In the first place, hindi naman papayag ang Senado kung talagang duguan sila dyan. That's parang idiomatic expression ba? Ikaw, kinukuha mo literally para magmukha na namang may kasalanan si VP Sara. Anong hirap sa iyo Ay, nako. Ito kung mapapansin nyo dito, si Claire Castro, para na siyang natatakot Ayaw na niyang magkomento ng ganun ka grabe tingnan nyo, papansinin nyo. Takot na takot na kasi palubog na yung barko Pero, we hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally. Kung yan alam mo pala bakit sinabi mo na parang yung speech niya parang violente. Alam mo palang figure of speech yun. Di ba? Naman po ang nais niya at talaga naman po magkakaroon ng balitaktakan kapag nagkaroon ng trial, hayaan na lang natin po itong gumulong. Di ba? Kung mapapansin nyo, parang lumuwag-luwag yung kanyang style na kanyang banat. Bakit kaya, Claire Castro? Bakit kaya parang natatakot ka ng bumanat ngayon? Kasi alam mo bang palubog na yung barko? Isa ka ba sa mga tatalo na naman? One of these days, tatalon ka na sa barko kasi alam mong palubog na rin, di ba? Sa point of view po ng Palace, whose blood should be spilled? Hindi po makikialam ang Pangulo patungkol sa ganyang issue. Okay. Di ba? Napansin nyo? Nag-iba na ang ihip ng hangin. Hindi niya tinitira si VP Sara, di ba? Pansin nyo. But do you agree with the statement of former Senator De Lima that this is a toxic rhetoric remarks coming from the Vice President? Hindi rin po tayo magbibigay ng anumang opinion patungkol po dyan. Di ba? Nag-iba. Kasi, Claire Castro, duda ko rito I think duda ko rito, inadvisean ito ng
advisor ni Bongbong Marcos. In-advisean to eh. Huwag mo nang masyadong banatan yung mga Duterte. Kasi kapag banatan mo yung Duterte, bababa yung rating ng Pangulo. Di ba? Kasi hindi po effective eh. Hindi naging effective yung mga banat ni Claire Castro. Lalo silang nainidoro sa ginagawa nito. Isa ito sa mga nagpalubog sa rating ni Bongbong Marcos. Yan ang katotohanan eh. Kaya ngayon, napapansin nyo, hindi na sila bumabanat. Wrong strategy yung ginawa nila eh. Ngayon, nag-iba na. Salamat, Yus. Di ba? So, ganyan po. At least sila, nagising-gising na rin sila. Yun ang totoo. Nagising-gising rin. Ito naman, panoorin rin natin itong mga bagong senador na inihalal. Nagsalita na rin sila sa kaugnay sa impeachment issue ni BP Sara. Let's hear from them, yung mga bagong halal na mga senador. Ilang bagong senador ang nagsabing ebidensya ang magiging batayan sa impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng 20th Congress. Ayon kay Senator-elect Amy Marcos, wala pang malinaw na ebidensya na naipapakita kaya't maaga pa para magsalita tungkol dito. Para kay Senator-elect Ping Lacson, kailangan ng matibay at kapani-paniwalang ebidensya para makumbinsi ang 16 na senador na bumoto para sa conviction. Samantala, tutol si Sagip Representative Rodante Marcoleta sa proseso ng impeachment at handang ipagtanggol ang kanyang paninindigan. Hihintayin naman ni Senator-elect Bongo. Kasi kung mapapansin nyo ngayon, ang sasabihin ng mga senador na itong mga bagong halal, dapat marinig muna natin yung impeachment trial bago tayo makapagdesisyon. Yan ang naratibo nila Pagkatapos ng sinabi ni BP Sara ito, yun rin ang sinabi nila. Di ba pansin nyo? Di ba kahapon? Nag-trending kasi yung sinabi ni BP Sara. Nasabi ni BP Sara, hindi mo na tayo magbilang kung ilan yung boboto sa akin na i-impeach ako at kung sino yung hindi i-impeach. Kasi hindi pa ninyo narinig ang impeachment trial. Di ba? Yung mga ebidensyang inilatag at yung mga defense, hindi nyo pa narinig yun. So, sabi ni BP Sara na it's not the right time para sabihin na acquitted na. Guilty na. Dahil lang sa politika, hindi. Dapat pakinggan natin yung impeachment trial kung talagang totoong merong korupsyong nangyari. Dapat ganun. Di ba? Yan ang sabi ni BP Sara kahapon. Binalita yan, nag-trending. Ngayon, tingnan nyo. Nung sinabi yan ni BP Sara, tingnan nyo yung mga senador ngayon. Yun rin ang sinabi nila. Dapat alamin natin ang nang mangyari sa impeachment bago sila makapagdesisyon. Di ba? Di ba? So, what's my point? Ano yung point ko? Meaning to say, itong mga bagong halal na mga senador na ito, nakikinig rin kay VP Sara. Okay? Nakikinig ito at alam ko, one of these days, tatalon na naman itong iba, itong mga kaalyado ng alyansa, tatalon ito. Palubog na kasi yung barko At hindi ako magkamali. Itong mga senador na ito, kakampi ito kay VP Sara kasi alam nila na ang mga politicians na kakalaban sa mga Duterte ay diretso inidoro. Alam nila yan. So, itong mga senador na ito, nag-iingat na ito ngayon. Ayaw na nilang mapahamak. So, para hindi sila mapahamak, hindi na nila babanatan ang mga Duterte. Kasi, totoo, hindi na nila babanatan ang mga Duterte kasi alam nila na walang magandang mangyari sa kanilang political career. Di ba? Look at what happened sa mga kongresista na bumanat kay BP Sara. Ano nangyari? Inidoro.
Oh, Gwen Garcia, for example, inidoro, di ba? So, yan, nagbago ng ihip ng hangin ngayon. Ang mga ebidensya bago magbigay ng pahayag hinggil sa impeachment. Based on evidence po yan. Kung wala naman pong ebidensya, Natural, si Bongo, kaalyado ito ng mga Duterte. Alam naman natin, ang mga kaalyado ng mga Duterte, based on evidence talaga yan, di ba? di wala. Ano pang itagal natin dito? Correct. Sayang po yung panahon. Unahin muna natin yung pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Correct. Palagay ko yung katibayan ang maghahari sa lahat. Wala pang paglilitis, wala pang pinapakitang ebidensya, wala pa akong nakikita, puros sa haka-haka, Correct. puros bali-balita. Kaya hanggang talagang magkaroon ng mga katibayan na makakapagkumbinsi sa atin, hindi naman maaaring magsalita. Duda talaga ako rito na itong mga senador na ito, babaliktad ito lahat kay VP Sara. Kakampi ito kay VP Sara. Yun ang aking analysis dito Yun ang aking analysis. Kaya Bongbong Marcos, good luck na lang. Martin Romualdez, good luck. Yun lang masasabi ko dyan. Good luck. Ito, pakinggan rin natin. Ito, malaki ring factor itong si Ping Lacson na makapag-comment sa impeachment ni VP Sara. Ito rin ang paliwanag ni Ping Lacson. Ito rin yung number 1 na tumalo na sa barko. Si Ping Lacson. Ito. Ping Lacson, pasok Ping Lacson. Yung evidence, yung flow ng evidence na titignan. I would advise the prosecution team of the House to really present credible evidence. Di ba? Anong hinahanap niya? Ebidensya rin. Kasi alam niya na yun ang pagbabasihan natin kung i-impeach o hindi i-impeach. Ang credible evidence ang hanap ngayon ni Ping Lacson. Now, ang tanong, Ping Lacson, kakampi ka pa ba kay PBBM? I think hindi na. Bongbong Marcos, kung akala mo na ito ay kakampi mo, eto na nanalo na siya Ginamit ka lang. Tingnan niyo Hindi na ito susunod na hindi na ito mamumulitika itong si Ping Lacson. Gagawin na niya ang kanyang trabaho bilang senador. They are basing now on the evidence. Hindi na yung kaalyado ko yung mga administrasyon, kaalyado ko si Bongbong o i-impeach ko si VP Sara. Hindi na ganun ang naratibo ngayon. Based on evidence na. Good luck sa'yo, Bongbong Marcos. They will have to convince at least 16 senators to render their verdict of conviction. Kasi kung kulang ebidensya, wala talaga Di ba? Kung walang ebidensya, wala talaga. Meaning, hindi mai-impeach. Wala talaga. Sabi siya na nagsabi. Bongbong Marcos, wala na talaga. Mananalo na. Magiging presidente na si VP Sara. Kasi he will be answerable to the Filipino people. Siya, takot siya sa taong bayan. We will be answerable by the Filipino people. Mainiduro na naman tayo sa 2028 yan kapag magagalit ang taong bayan. So, evidence-based tayo. Kung makikita ng taong bayan na malaki talaga yung kasalanan ni VP Sara, well, i-impeach natin. Ganun. Diba? Doon lang tayo sa totoo. Kasi ang taong bayan rin, nag-o-observe yan sa inyo mga politicians. Kung kayo ay namumulitika, kayo ay naninira, kayo ay bintang ng bintang, o kayo ay naggumawa ng malinis at nagserbisyo sa taong bayan. Nag-o-observe po kami. Alam namin. Okay? Ang taong bayan ngayon, hindi na po uto-uto. Mauuto lang ang taong bayan kapag dadayain sa eleksyon. Daya I believe sa sarili ko opinion, I believe na
meron talaga mga discrepancies, di ba? Itong mga sa eleksyon. Paano convict wala namang ebidensya? Correct. O napakawig ng ebidensya. Ngayon, paano ka mag-acquit kung napakatibay naman ng ebidensya? So dapat Vice versa, di ba? Kung napakatibay yung ebidensya na obvious na si VP Sara ay nangungurakot, ano natin? I-impeach natin. Ganon yung ibig sabihin niya. evidence-based, lagi nakabase sa ebidensya yung pipresenta ng prosecution team. Ito ang hindi na-realize ni Bongbong Marcos. Na itong si Ping Lacson rin, ay bumabase rin ito sa pulso ng taong bayan. So, bumabase rin sila. Ngayon naman, ito yung ikinatatakot ni Martin Romualdez. Si Vice President Sara nais maging House Speaker o minority, kung hindi man maging House Speaker, kahit man lang minority sa House of Representatives ng si Paulo Duterte. Ito po yung balita, panoorin natin. Ipinahayag ni Vice President Sara Duterte na kinausap niya ang kapatid na si Representative Paulo Pulong Duterte na tumakbo bilang House Speaker o Minority Leader sa pagbubukas ng 20th Congress. Samantala, sinabi ni House Deputy Speaker J.J. Suarez. Kasi ganito yan Kapag si Paulo Duterte ang magiging House Speaker, which is sa tingin ko naman malabo Malabo pa. Sa ngayon malabo pa. Kung sa tingin kong maging House Speaker, hindi natin alam kung yan ang destiny talaga ni Paulo Pulong Duterte. Magbabaliktaran yan lahat. At ito na yung masasabi kong mahihirapan na si Martin Romualdez. Kung mapapansin nyo, unti-unti nang bumabaliktad ang ihip ng hangin. Di ba? Hindi naman natin alam na kung ano yung magiging mangyari. Kasi po, itong si Martin Romualdez, sa tingin ko naman, ayaw man itong bumaba sa kanyang pwesto bilang House Speaker. Gusto niyang mananatili dyan. Gusto niya, kontrolado pa rin niya dyan lahat. So, kung magiging minority man itong si Paulo Pulong Duterte, sa tingin ko, ito yung mas nakakabuti ng House of Representatives. Kasi mababalanse yan Hindi kagaya ng nagdaang 3 years ni Bongbong Marcos. Hindi po balance. Lahat dyan, nagkampihan na lang. Kahit merong mga pagkukulang o meron mang mga hindi natin let's say merong corruption, hindi po yan natin yung checks and balance ba? Yan ang mahirap kapag lahat ng mga kongresista ay nagkaunawaan lang. Kapag merong mga desisyon, hindi na po yan chine-check. Kasi magkaano sila magkaalyado lahat Pero if si Paulo Pulong Duterte ay nasa minority, at least merong checks and balance. Yan ang gusto natin. Kasi ang hirap merong iba dyang mga congressman na papasa ng mga proyekto na itong proyektong ito ay hindi naman talaga kailangan, pero basta lang makapasa ng proyekto para magkapera sila, 'di ba? Merong mga ganon, maraming mga ganon. So dapat meron talagang mag-check. Okay? Para balanse ang lahat-lahat. Ma-examine lahat ng mga galawan ng mga kongresista dyan ay hindi anomalya, kundi talagang tunay na para sa taong bayan ang mga projects. Yan ang ibig kong sabihin. Okay? Na suportado pa rin ang mayorya ng mga kongresista, si House Speaker Martin Romualdez. Itinanggi naman niya na may loyalty check sa ginanap na meeting ng mga House leaders. May pa-loyalty check si Martin Romualdez, parang presidente. May pa-loyalty check pa. Noong May 16.
wala. Wala akong candidate for Speaker or for Senate President. Wala ding lumapit sa akin for Speaker or for Senate President. Sinabihan ko si Congressman Pulong. Sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng Speaker. Hindi pa siya sumagot. Hindi siya sumagot. Kasi ang mga Duterte, hindi po yan gahaman sa kapangyarihan. Iniisip din niya siguro yung chances niya na manalo. Well, sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng... Sa tingin ko naman, sa ngayon, most dyan, hawak kasi yung liig sa kanilang Panginoon dyan. Ng Speaker, then kunin mo yung minority. Meron namang minority. Pwede naman si Paulo doon. Diba? But wala pa siyang sagot. So I guess he's still thinking about it. Ang nakakatawa dyan, kapag kakalaban itong si Paulo at si Paulo pa yung mananalo. Siya yung magiging House Speaker. Yan ang hindi natin alam. Baka yung mga kongresista dyan, hindi rin isinusuka rin si Martin Romualdez. Pero lang sila, tahimik lang sila. 'Di ba? So yan ang ikinatakot rin nila. So I hope kung pwede pa lang si Paulo Pulong Duterte ay magiging House Speaker para balance sila. 'Di ba? At hindi ito corrupt. Hindi ko sinabing corrupt si Tambaluslos Hindi ko sinabing corrupt. Sa akin lang ba? Kasi wala naman tayong mga ebidensya dyan sa mga nangyayari dyan. Ang sa akin lang ba? We can assure kasi kilala natin si Paulo Pulong Duterte na hindi corrupt. Yung iba, akusa sila ng akusa na corrupt ang mga Duterte. O sa inyo rin yan. Di ba? Patunayan nyo muna na corrupt sila. Yan ang the best rebuttal. Sinabi niyong corrupt ang mga Duterte, patunayan nyo, kasuhan nyo. Bakit hindi nyo magawa-gawa? Utot nyo, pikat nyo. Di ba? Pikat sa inyo. Ito. Ito naman kay Attorney Harry Roque itong gusto na siyang hulihin ng DOJ through the Interpol. Ito naman yung sagot ni Attorney Harry Roque. Sa iba pang balita, kumpiyansa si dating presidential spokesperson Harry Roque na hindi siya may papadeport ng Netherlands kahit humingi pa ng tulong ang Department of Justice o DOJ sa Interpol dahil sa kanyang asylum status. Kasi si Attorney Harry Roque, magaling rin ito sa mga batas magaling ito. Kaya inexplainan na niya. Itong DOJ, DOJ ko pero look at anong nangyari kay Teves. Hanggang ngayon, hindi nila mahuli-huli si Teves. Hanggang ngayon Parang si Teves nga ay kinakampihan ng Timor-Leste, di ba? Itong si Rebulya naman, magaling ito sa sa rule of law. Sinabi ni Roque na wala pa siyang natatanggap na warrant of arrest kaugnay ng kasong qualified human trafficking na may kinalaman sa operasyon ng Lucky South 99 Pogo Hub. Pinuna rin niya ang umano'y pagbuo ng tracker team ng PNP CIDG para hanapin siya at ang kanyang kliyente. Grabe naman kayo DOJ, may tracker team talaga. Para lang kay Attorney Harry Roque. Hindi, ako nakakatawa. Kasi si Attorney Harry Roque po, hindi yan problema ng bayan natin. Ang problema ng bayan natin, tumaas yung kriminalidad, yung krimen tumaas, yung droga bumabalik, pero si Attorney Harry Roque, gumawa talaga sila ng tracker team para lang kay Roque. Pero itong problema natin na tunay, itong droga at yung krimen, nga tayong lahat, bumabalik. Nga tayo. Yan ang hirap sa iyo, mga taga-DOJ. Inuuna kasi ninyo yung pamumulitika. Yan ang hirap sa inyo. Na si Cassandra Ong. Gayunpaman, bakit po hindi ako natatakot? Kasi ang Interpol po, international police organization. Hihingi sila ng tulong na arestuhin. Now, saan pumapasok ang Interpol? Nagbibigay po yan ng notice sa mga
bansa na kasapi ng Interpol, kasama po ang Netherlands. So ang gagawin po ng Interpol, hindi po Interpol ang huhuli. Ang huhuli po ay Dutch Police. Now, bakit naman hindi gagawin ng Dutch Police yan? Dahil alam po nila na meron akong asylum. At kapag meron akong asylum, ibig sabihin yan, may karapatan ako na non-refuma, na hindi mapabalik doon sa bansa kung saan ako nanggaling. Tama si Atty. Roque. Bakit gagamit sila ng Interpol? Na international police yan. Di ba? International police. Anong ibig sabihin? Huhulihin si Roque para ibalik dyan sa Pilipinas? Are you joking? Di ba? In my case, Philippines. Dahil ako nga po ay ginigipit at biktima ng unjust prosecution. Kasi tama yung explanation niya. Attorney talaga. Di ko alam dyan sa DOJ kung attorney ba yung mga nag-a-advise sa inyo dyan. Di ba? Very confident itong si Atty. Harry Roque na talagang hindi siya harmless siya dyan. Dahil ongoing pa yung kanyang anong tawag dyan? Asylum na ni-request. Okay? So, eto, ano ang konklusyon ko dito sa mga balita na ito? Ang konklusyon ko is si Bongbong Marcos ngayon ay talagang nahihirapan na. Nahihirapan na kasi ang kanyang mga kaalyado po ay alam rin nila, no? Alam rin ng mga kaalyado ni Bongbong Marcos na sobrang marami na pong ginagawang mali itong administrasyon na ito. Kung pagbabasihan mo ang alyansa ni Bongbong Marcos, sila yung una nating pagbabasihan, bakit walang sumipot doon sa kanilang victory party? Yun ang una. Pangalawa, yung mga remaining na mga senators, di ba? Hindi yung bagong halal, yung mga remaining 12, sa tingin ninyo, buboto yun para i-impeach si BP Sara? Klarong-klaro naman natin kahit hindi na i-impeachment trial, no? It's very obvious na hindi talaga makakuha sila ng 16 votes na ma-impeach si BP Sara. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa o magbulahan dito. So, obviously, VP Sara will survive, and when worst comes to worst, VP Sara will run in the 2028 election. And default na yan, mananalo yan si VP Sara. Ano mangyari? Palubog na yung barko, tatalo na naman lahat yan, pupunta na naman dito yan sa mga Duterte. Tapos, let us see what will happen. Okay? Kasi po, yung Senatore, Sina Marbil, John Vic Remulla, Boying Remulla, good luck sa inyo. Kasi ang dami pong mga illegal na pag-aresto kay Tatay Digong. So, I hope hindi kayo babalikan, pero kung babalikan kayo, yan ang sinasabi ko sa inyo, dati pa. Pumapayo tayo na huwag kayong kumampi nga sa mga kandidato o huwag kayong kumampi sa mga politicians. Kumampi kayo sana sa taong bayan. Anong nangyari? Nakisawsaw kayo sa away politika Di ba? So I hope hindi kayo babalikan, pero I know marami pong mga nakabinbin na naghihintay na mga kaso sa inyo kapag mananalo si BP Sara. Tama nga yung sinabi ni Tatay Digong. There will be a day of reckoning. Okay? Ngayon, sa totoo lang, yung taong bayan po ay lungkot na lungkot sa sitwasyon ngayon sa yung politika sa bansang Pilipinas. There will come a time na yung mga nalulungkot natin na mga kababayan nating Pilipino dahil sa ginagawa nila sa Duterte, there will come a time na tayo na naman ang mananaig. Okay? Dahil ang katotohanan po ay
destiny yan ng ating Panginoon. Okay? So, Bongbong Marcos, ito lang yung mapapayo ko sa iyo. Meron ka pang 3 years na magbago ka. So, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, libre po kayong mag-comment, mag-react sa ating mga pinag-usapan at usap-usap tayo sa comment section. Don't forget, i-like, i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated tayo lagi. Okay? At meron tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo. I-subscribe nyo rin yun para makita nyo yung mga videos natin doon na hindi ko ina-upload dito sa main channel natin. Okay? See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.